Gabi na. Ito para sa mga testing natin. Para mga sir, click na naman yung video yung gagawin natin. Gagawin pa natin dito sa click, mag-install tayo ng itong camera para sa kalikod. Bubuksan natin kung ano yung laman dito. Bubuksan muna natin yung i-install natin dito. Yan, ito yung parang ito yung kanyang parang monitor. Yan, lalagay muna natin dyan, tapos i-check muna natin itong item para alam natin kung ano yung i-install natin dito. Ito yung holder, tapos ito yung kailangan dapat nasa labas to, tapos ito yung camera nya. Dalawa yung camera nito, harap sa kalikod, parang sa 4 wheels. Yan, ito ilalagay natin sa harap ito, tapos ito yung sa likod. Yan, dalawa yung camera nito, parang yung sa kotse. Yan, tapos babalik mo natin ulit. At itong camera na to, plug and play lang yan, pero kailangan pa rin natin ng ano dyan, memory card. Yan, meron siyang lagayang memory card dito. Hanggang capacity ng memory card nito hanggang 32 gig lang. Yan, waterproof na rin siya, tapos maximum niya hanggang 32 gig. Tapos quick review na rin. Tapos meron din tayong GPS dito, at uunahin muna natin ilalagay yung monitor, yung parang CCTV nya. Ito GPS ay lalagay din natin dito. Tapos maglalagay din tayo ng hazard. Yan, parang yung sa una kong ginawa na hazard sa click na kulay puti. Siyempre kailangan natin ng diode. Yan, kailangan natin dalawang diode. Yan, mamaya ito siguro hindi ko na to i-explain sa inyo dahil meron na akong naging video nito. At yan na lang po yung sundin nyo. Tapos mamaya ito itulok sa inyo kung saan natin pwede ilagay yan. Bago natin mailagay yan, siyempre magbabaklas muna tayo ng flarings. Yan, kung matatandaan nyo, ito yung ginawa kong yung nilagyan ko ng kickstart. Yan, ito yung nilagyan ko ng kickstart. Yan, nagpapakabit ulit siya ng motorcycle recorder. Ito nga yun, tapos GPS. Bago natin may kabit yan, tatanggalin muna natin yung headlight nya, kasi magkakabit din ako ng ng hazard. Tapos yung wire, siyempre dito natin lalagay yung kanyang yung parang monitor nya dito. Tapos pagagapangin natin yung wire nya hanggang dito sa may likod. Yan, bubuksan natin yan hanggang dito. Yan, kasi dito natin pagagapangin yung isa, kasi ang camera nito front saka rear. Yan, dito natin ilalagay. Yan, maghanap na lang ako kung saan ko pwede yung mas magandang tignan. Siguro dito o dito sa ilalim. Ay, tatanggalin muna natin yung flarings nya para may kabit natin, at maipakita ko rin sa inyo kung ano yung function nito, kung maganda ba. Okay, ang presyo pala nito mga sir, nasa 116, kulang-kulang 17. Yan, nabili yan sa Lazada. Para ito Lazada, Shopee, ganyan.
Tapos meron din akong sinkable tube kasi gagamit tayo ng sinkable tube dyan. Yan, dito natin ilalagay. Okay, pa-shoutout nga pala sa mga subscriber natin dyan. Ingat-ingat po mga sir. Okay, bubuksan muna natin to para may kabit na natin yung recorder, motorcycle. Yeah, tanggalan na natin yung headlight assembly niya. Yan, makikita nyo may mga wire na kasi nag-install ako ng mini driving light. Yan, dun ko nilagay. Tapos yung gilid naman yung tatanggalin natin. Tapos tatanggalin muna natin to. At kailangan kasi nating i-align ng maayos yung mga wire. Tapos paladahin natin dito. Tapos kukuha kasi ako ng hazard sa may mismong socket nung handle switch natin. Diyan ako kukuha. Kaya tatanggalin muna natin to. Mga sir, unahin muna natin yung hazard. Yan, dito kayo kukuha. Yan, andyan lahat ng kailangan nyo. Huwag na kayo kumuha dito sa harness para hindi masira kagad yung harness nyo. Yan, lahat ng kailangan nyo pagka nag-install kayo ng hazard, andito na rin. Kung sakaling magpalit kayo ng harness ng panel, safe yung harness nya kasi dito bibigyan naman ito na isira itong switch na to, itong handle switch. Okay, gagawin muna natin yung hazard nya. Tuturo ko sa inyo kung ano yung kung paano nyo gawin. Ayan, dito naman tayo sa may hollow switch. Yan, ito yung gagawin nating hazard. Yan, kung makikita nyo dyan, nilagyan ko na rin siya ng wire. Tapos yung ginamit kong diode dito, 3 ampere. Yan, kahit anong diode ang gamitin nyo, pwede po yan. Basta tandaan nyo lang yung marker nya. Yan, yung may guhit dito, dapat papunta yan sa signal light natin. Itong dalawang to. Tapos yung dito naman sa may hollow switch nya, yung normally close, yung NC na makikita nyo dyan sa may hollow switch, huwag nyo na pong gamitin yan. I-cut nyo na lang yan, yung wire nyan. Yung sa gitna, yung normally open, yan po yung kukunin nyo pagkasamahin nyo yung negative dito. Yan, katabi nyan. Yan, pagsamahin yung dalawa na yan, doon nyo ilagay yung diode na pinagsama. Kung pagtatapatin nyo to, yan, kung pagtatapatin nyo yan, yun yung pinagsama ko. Tapos yung NC ay yung normally close, yan yung C common, yan yung papuntang brown ng relay natin sa motor. Yan yung itatap yan. Doon nyo itap. Tapos yung kulay pula dito sa may gilid naman, ilalagay natin yan sa may accessories wire. Okay, mamaya i-explain ko rin sa inyo. Hindi ko muna ito babalutan ng wire ay ng electrical tape para maituro ko rin sa inyo. Yan. Kahit anong wire pwede nyo gamitin. Yan. Kasi wala namang puro isa lang yung kulay, pula sa black lang. Okay, mamaya ituturo ko rin sa inyo to pagka kinabit na natin to sa motor. Punta pa tayo dito sa may motor. Lalagyan na natin to. Yan. Kung makikita nyo dyan yung kanyang handle switch, yung kanyang harness, yan, binalatan ko na. Kunin nyo yung orange saka yung light blue
Yan, babalatan nyo yan. Tapos yung gray. Yan, balatan nyo rin yan. Tapos yung solid na black, balatan nyo rin yan. Mamaya ituturo ko sa inyo yan kung saan ko ilalagay yung may diode, yung common, saka yung kulay pula sa natin sa hollow switch. Masyado bali hindi ko na masyadong detalye dahil may video na rin ako nagawa nito, kaya medyo shortcut na. Tapos may explain ko pa rin kung saan ako nagkabit nito. Okay, lalagay ko muna to. Yan, nalagay na natin. Tapos dito tayo. Dito naman tayo sa may diode. Yan, dito sa may hollow switch. Pinagsama natin yung normally open saka yung negative na kulay itim dito. Yan. Tapos yung normally close, hindi na natin ginamit. Yan. Tapos may diode, ito yung papuntang signal light natin dito. Yan, ilagay natin dun sa may orange saka yung sa light blue. Tapos yung common natin na kulay blue, nilagay ko yan doon sa may kulay gray. Yan yung papuntang relay natin ng signal light. Tapos yung kulay itim, nilagay ko dyan yung kulay pula. Yan, yung kulay pula, tinap ko sa may kulay itim. Yan, tap nyo dyan. Tapos ibalot nyo ng ganyan. Okay, tapos babalutan na natin ito ng electrical tape. Yan, para magandang tignan. Yan, nailagay na natin. Tapos ibabalik na natin yan sa pagkakalagay. Yan, tapos padaanin natin dito. Yan, para pagka umikot yung manibela hindi na iipit. Yan, tapos butasan nyo dyan. Yan, binutasan ko na yan. Ginamit ko dyan yung shielding iron. Yan, tapos lagay natin yung yan, tapos na natin na ilagay. Tapos titesting naman natin kung magbi-blink. Kahit nawala yung kanyang headlight, dapat magbi-blink pa rin yan pag ginamit pa rin natin. Yan, nagbi-blink na siya. Tapos nagbi-blink din yung nilagay nating hollow switch. Yan, pagka hindi siya naka hazard, steady. Tapos pag pinindot natin, saka lang siya magbi-blink. Okay, bali tapos na tayo sa may hazard. Doon naman tayo sa may yung kanyang motorcycle na recorder. Bago natin may kabit yung camera sa likod, kailangan mo natin tanggalin tong upuan. Yan, tatanggalin muna natin to para mailagay natin ng maayos yung kanyang wire
ng camera. Yan, tanggalin natin yung upuan at dito natin padadaanin yung wire. Ito sa may pinakailalim. Tapos dito naman natin ilalagay yung camera. Yan sa ilalim dito. Diyan natin ilalagay. Tapos bubutas tayo ng maliit dyan para pagdaanan ng wire ng camera papunta doon sa mismong headlight. Okay, dito gagamit ako ng alambre para may suksok ko rito para hindi na ako magbaklas ng marami pang flarings. Yan, susuksok ko dyan sa pinakailalim. Tapos hanapin natin yung alambre. Yan, ito yung alambre nya. Yan, dito natin badadaanin yan hanggang dito sa pinakailalim. Babaybayin natin yung harness nya para mai-line natin dyan papunta rito sa taas. Yan, papunta rito. Ito yung wire ng camera. Mahaba naman to. Lalagay natin dito. Ayan, nilagay na natin yung wire. Ayan, dyan natin lalagay yan. Tapos magbubutas tayo rito. Ayan, para paglagyan natin ng wire ng camera. Ayan, nabutasan na natin. Tapos yung camera, ayan, dito natin lalagay yan. Kasi kaya binutasan ko ng malaki to dahil dito. Yan, kailangan may pasok natin doon sa loob. Yan. Yan, kailangan may pasok kasi natin yan sa loob. Kaya kailangan natin butasan. Ginamit ko dyan yung soldering iron. Yan, tapos dito ko ilalagay yung camera. Yan. Ito, tornilyo muna natin to. Yan yung kanyang camera. Ayan, nilagay natin. Yan, tinornilyo ko dun. Tapos mayroon din kasing kasamang double sided tape. Basta pagka magkakabit kayo nito, tanggalin nyo pa rin yung cover dito. Yan, kasi ito yung kanyang tapos pagdudugtungin na natin to kasi may sariling sakit. Yan, tapos ibabuon pa rin natin doon sa pinakailalim. Yan, ito na siya. Yan, mahaba yung wire nyan, sakto yan sa harap. Yan, pwede na natin ibalik yung kanyang upuan, pero mamaya natin ibalik pala yan. At unahin muna natin yung CCTV. Ayan, nilagay ko na rin dito yung kanyang holder. At dito ko nilagay yung holder niya para in case na iwanan yung motor sa ibang lugar. Ayan, pwede natin tanggalin ito. Kasi sakit lang naman ito. Plug and play lang lang to. Dito natin ilalagay yan sa pinakaloob. Ayan, dito natin padaanin para hindi na ako magbutas ng malaking butas sa flarings nya. Ayan, dapat sa labas lang yan. Ito. Ay, tapos ayusin na natin yung wiring nya. Ayan, ito yung mga wire nya.
Yan, kung mapapansin nyo, itong binurol ko mga sir, ito yung mahaba kasi yung wire nya. Kaya ginawa ko, hindi ko na pinutol at ganito na yung ginawa ko para in case na magsawa kayo, ganon, o di kaya ilipat nyo ng pwesto yung monitor ng camera, pwede. At tatanggalin nyo lang ulit ito, pwede nyo ulit siyang baliktarin. Kaya ganito lang yung ginawa ko kasi mahaba yung wire nya. Yan. Kaya ganito yung ginawa ko. Ngayon, nakahanapan ko na ng posisyon to. Mas maganda sana kung puputulin. Kaso, sakaling magsawa nga tayo, may choice pa rin tayo. Yan. Kaya hindi ko siya pinutol. Tapos, kukunin ko yung kwan dito. Ito yung positive negative. Gagamitin natin yung accessories wire ng motor saka yung ground. Kumbaga gagana lang yung monitor nito kapag nakasusi yung yan. Ito yung positive negative, ito yung kanyang mismong papuntang battery. Ilalagay natin to sa accessories wire kasi ang gusto ko kasi mangyari pagka naka-under yung motor, saka lang gagana yung monitor natin. Kasi pagka nirekta natin ang battery ito, baka mamaya kinuha yung monitor o di kaya nabasa yung mismong socket dito. Yan, pag nabasa, magsushort circuit kung tinanggal natin yung monitor sa pagkakalagay. Kaya ilalagay natin sa accessories wire kasi napaka safe pagka sa accessories wire natin nilagay. Kapag pumutok yung o nasira yung monitor natin o yung tong mga wire na nilagay natin, yung sisirain lang yung mismong fuse, yung fuse lang laging puputok. Tapos itong isa naman, ito yung kulay orange, yan yung sa camera sa harap, at ito naman yung trigger. Yan, ito yung trigger na pag pinindot mo yung OK, mag-i-start ng camera. Tapos ito yung lock. Pinalagyan natin to para ma-testing natin kung gagana yung camera harap likod. Ayan, ikabit ko na yung positive sa negative. Basta hanapin nyo lang yung accessories wire nyo. Accessories wire nyo kulay itim, sa click doon nyo ilagay yung kulay pula. Tapos yung kulay itim naman ng monitor natin, kulay itim, ilagay nyo yan sa ground. Ay, testing muna natin. Ay, lalagay ko muna yung mga socket. I-testing muna natin. I-on natin yung susi. Yan, nagbukas na yung monitor nya. Yan, insert SD card. Bali, wala pa siyang SD card. Tapos yan, dito may camera. Ito yung sa likuran. Ito yung sa unahan. Ayan. Ito yung camera nya. Ayan, nakatutok sa akin. Ayan. Ito yung camera nya. Ayan. Ayan yung camera nya. Itong camera ng unahan, ito yung sa unahan, ilalagay natin yan doon sa mismong headlight nya, doon sa pinakailalim. Ilalagay natin yan. Yan, tapos testing naman natin yung sa likod. Titingnan natin.
Pwede naman sa likod. Yan, ito yung sa likod yung maliit na monitor. Yan. Ay, kita yung puwet. Oh, yan yung sa likod. Ayan. Yan si Jay yung nasa likod siya. Ayan, bali okay na, gumagana. Kulang na lang nito SD card. Yan, pagka pinatay natin yung makina, yung motor, yung susian, magsa-shutdown din. 3 seconds ganyan. Kailangan kasi pagpatay na yung yung makina, dapat patay na rin to. Kasi click yung gamit natin. Kapag nalubat yung battery, mahihirapan tayo magpa-start, lalo kung wala siyang kickstart. Kaya mas maganda ilagay nyo lang sa accessories wire. Gagana lang yan pagka naka-on yung motor natin. Yan, nangihingi pa ng SD card. Tapos kung sakaling umuulan, ito pwede naman itong mabasa, pero pagka nababad sa matagalang ulan, hindi rin siya uubra. Kaya mas maganda plastikan nyo na lang kaagad pagka nabasa, o di kaya tanggalin nyo, o di kaya kung aalis kayo, iiwan nyo yung motor, pwede nyong bitbitin tong monitor nya. Yan, tatanggalin nyo na lang ganyan, tapos tatanggalin nyo lang yung pinakasakit nya. Hindi naman kayo maliligaw dito sa pag insert nung yung sakit niya, kasi color coding naman yung kanyang sakit, kaya hindi kayo maliligaw dyan. Tapos pag gagamitin nyo ulit, balik nyo na lang kaagad ulit. Yan, request nung may-ari kasi nito na lalagyan daw ng ganito, kaya ito nagpalagay ulit. Tapos GPS na naman yung susunod natin pagkatapos natin dito. Yan, wala akong pinutol na wire ng motor. Yan, kinuha ko lahat sa sakit yan para safe yung ECU natin, kasi sensitive yung ECU nyan. Tapos ilalagay na natin yung headlight. Ito yung camera nya, dito natin ilalagay yan sa pinakailalim. Yan, plug and play lang yan. May hirap lang kasi kasi magbabaklas ka ng play rings, tapos yung monitor nya, ay monitor nyo itong mga camera nya, didiskarte nyo kung paano na lang to ikabit, lalong lalo dun sa likod. Medyo nagbutas tayo ng maliit doon para maipasok natin yung sakit. Tapos tatanggalin natin yung camera sa harap at ilalagay na natin to sa headlight. Ito yung camera nya, dito natin ilalagay. Yan, dito natin ilalagay para pagka ganyan siya. Pwede mo naman yun. Okay, tutunan natin ulit to. Yan. Tapos na natin in-install yung GPS saka yung kanyang motorcycle recorder. Okay, testing natin. Yan, bali yung sa likod pa lang yung nakikita natin dyan dahil hindi pa natin naikakabit yung headlight nya, kaya wala pa yung sa harap. Ito sa likod dyan yung maliit. Tapos ito naman yung trigger para kung sakaling pinindot mo yan, magre-record na kaagad. Ayan, dyan ko na ilalagay yan dyan. Ayan, para mas mabilis kang magpindot kung sakali. Ipindot ka ng ganyan, magre-record na.
Tapos GPS, check natin ulit kung may ilaw. Yan, may ilaw siya. Tapos off natin. Yan, wala naman check engine. Yan, wala siyang check engine. Basta napaka-importante na kung sakaling mag-i-install tayo ng mga gato, lagi nyong tanda na lalagyan nyo lagi ng fuse. Para kung sakaling mag-short circuit, fuse muna kagad yung kanyang puputukin. Okay, ilagay ko na rin yung kanyang hazard switch. Tapos babalik na natin yung kanyang mga cover, yung headlight saka yung cover dito. Yan, babalik na natin yung sa GPS. At bibili muna tayo ng SIM card. Bali wala pa tong SIM card. Tapos mag-download pa tayo ng apps ng GPS tracker. Okay, babalik muna natin yung mga parts, mga headlight nya. Yan mga sir, naibalik ko na rin yung kanyang headlight. Saka yung Okay, testing muna natin. At gabi na. Saktong sakto para sa mga testing natin. Yan. Okay, bali hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat. At isusunod ko ulit yung GPS pagka nalagyan natin ng SIM card. Okay, salamat.